Pagpalat ng eksena, kinabukasan ng umaga, isang manipis na hamog at purong puting ulap ang bumalat sa tahimik na mga bundok at kagubatan sa loob ng mansyon ng Hongmang sect. Ang mahinahong sinag ng araw sa umaga ay lumagpas sa mga dingding ng isang silid, maliwanag na sumisinag sa simpleng kama. Gising na si Xiao Xuan, nakahiga sa tagiliran na nakasandal ang ulo sa kanyang braso, nakatingin sa natutulog pa ring mukha ni Zhu Zuan. Bahagyang kumilos si Xiao Xuan, dahan-dahang inangat ang kanyang kaliwang braso. Biglang nagbago ang kulay ng tatak ng hayop sa kanyang bisig mula pula patungong ginto. Kasabay nito, lumitaw ang system panel na may abiso, na-detect na natapos ng disipulo sa ilalim ng tulong ng host ang paglilinis ng bloodline. Ang Demonic Beast Bloodline, Divine Dragon Bloodline, ay nag-evolve sa Ancient Divine Dragon Bloodline, Immortal Grey Divine Dragon Bloodline, nagbibigay gantimpala sa host ng Ancient Divine Dragon Bloodline, Immortal Grey Divine Dragon Bloodline. Tinapos ni Xiao Xuan ang pagbabasa ng mga gantimpala at nag-isip sa sarili, simula pa noong nasa Longtang Realm ako, ginagamit ko ang aking spiritual power para palakasin ang bloodline ni Bong, kaya kadalasan ay natutulog siya para digest ang power. Matapos siyang maging tunay na dragon, sino ang mag-aakala na dahil lagi siyang nakakapit sa katawan ko, hindi lang ang sarili kong Divine Dragon Bloodline ang nalinis, kundi nagkaroon din siya ng Bloodline upgrade. Sumulyap ulit si Xiao Xuan kay Zhu Zuan na natutulog pa rin sa tabi niya at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay ng isip. Ang mas hindi kapanipaniwala ay kung paano umunlad ang mga bagay na tulad nito, ako at si Shi. Habang nagmumuni-muni, tahimik na lumingon si Xiao Xuan, hinahangaan ang magandang mukha ni Zhu Zuan at hindi mapigilan ang pagmamahal na dahan-dahang inabot ang kamay, nais na hawakan ang kanyang pisngi. Bigla, isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw mula sa labas, "Shizhen, nasa loob ka ba?" "Shizhen." Gulat na napatalon si Xiao Xuan at nanigas ang kanyang kamay sa ere. Sumigaw si Zhu Zuan at biglang bumangon, iniharap ang kanyang mukha sa pinto, nagngingit-ngit ang ngipin at bumubulong, bakit biglang uhaw sa kaalaman. Nagising din si Zhu Zuan sa ingay, kinuskos niya ang kanyang mga mata, nagtataka, "Ha? Paano ako napunta rito?" Pagkatapos, bumalik ang mga alaala ng nakaraang gabi sa isip ni Zhu Zuan, na nagdulot ng pamumula ng kanyang mukha sa hiya, "Teka, kagabi." Pagkatapos, inangat niya ang kanyang mukha para tingnan si Xiao Xuan ng nakanganga. Nagkatitigan sila, na nagpadagdag sa katahimikan at kakulangan sa ginhawa. Ilang segundo pagkatapos, bumangon si Xiao Xuan at mabilis na isinuot ang kanyang damit, nauutal, "Shi, matulog ka pa. Tatawagan ko muna si Little Shihino. Magkita tayo sa Ancestral Hall mamaya." "Sige." Matapos iyon, mabilis na lumabas si Xiao Xuan sa silid, naiwan si Zhu Zuan na nakaupo ng hindi gumagalaw sa kama. Tumingin siya sa sahig, pulang-pula pa rin ang kanyang mukha, at bamulong sa sarili ng tulala, "Kagabi, kami pala ni Shiidi, talaga." Habang tuliro siya sa pag-iisip, biglang nanlaki ang mga mata ni Zhu Zuan. Nakatitig siya sa pinto dahil malakas na nagtatanong ang inosenteng boses ni Lin Zihi mula sa labas, "Shihan, bakit po ang pula ng mukha niyo?" Awkward na tinalikuran ni Xiao Xuan ang babaeng disipulo, pilit na ngumiti para itago ang sitwasyon, "Ahaha, masyadong maliwanag ang araw." Nang marinig ito, taos puso ring tumangalasilindi sa langit, nakita ang madilim na ulap na nagbibigay ng anino, nalilito siyang bamulong, "Masyadong maliwanag ang araw, ah." Pagkaraan ng ilang sandali, sinunod ni Zhu Zuan ang napagkasunduan at pumunta sa Hongmang Ancestral Hall upang makipagkita kay Xiao Xuan. Habang dahan-dahan niyang itinulak ang pinto, naisip niya sa sarili, si Shidi ay malamang naaakyat na sa Human Immortal sa lalong madaling panahon, tama. Dahan-dahang pumasok si Zhu Zuan, nagpapatuloy ang kanyang pag-iisip, kapag nasa Immortal Court na siya, tiyak na isang ganap na ibang mundo ang sasalubong sa kanya. Ang buhay ng isang cultivator ay libu-libong taon. Maaalala pa ba niya ang Hongmang sect? Maaalala pa ba niya ako pagkatapos ng lahat ng panahong ito? Pagkatapos, dumating si Zhu Zuan sa harap ng altar ng mga ninuno, magalang na pinagsama ang kanyang mga kamay, ipinikit ang kanyang mga mata, at nagdasal, ngunit taos puso akong umaasa na maging maayos ang kanyang paglalakbay sa daang ito, naaakyat siya sa mataas na antas, at umaasa rin ako na makahabol ako sa kanyang pag-unlad sa lalong madaling panahon.
Sa sandaling ito, biglang sumabog ang isang asul na aura mula sa isang lapida na may nakaukit na 3 karakter na, Hong Mang Sek, at kasama ng aura na suminag at umikot tulad ng hamog sa buong silid ay ang malungkot na boses ng isang tao. Nararamdaman kung taglay mo ang chilok ng Hong Mang Sek. Ikaw ba ang kasalukuyang sect leader ng Hong Mang Sect? Idinilat ni Zhu Zuan ang kanyang mga mata, inabot ang hawakan ng kanyang espada at maingat na sumagot, ako nga ang kasalukuyang sect leader ng Hong Mang Sect. Sino ka? Isang multo ng isang matandang lalaki ang lumitaw sa loob ng aura, nakatingin sa taong nasa ibaba at sumagot, ako ang unang sect leader ng Hong Mang Sect, Hong Mang Daoren. Kung ikaw ang sect leader, dapat ay nabasa mo na ang Hong Mang Heavenly Scripture na iniwan ko, tama? Nagulat na tumangala si Zhu Zuan at nagtanong, inuulit, Hong Mang Daoren. Ikaw ang Hong Mang Grandmaster. May Heavenly Scripture ang Hong Mang Sect. Gumawa si Hong Mang Daoren ng isang command token at mahinang ipinaliwanag, tulad ng sinabi ko, kapag naging pambansang sekta ng Great Qin ang Hong Mang Sect, ang chilok na iniwan ko ay mag-a-activate. Bukod pa sa paggawa ng Hong Mang Sect na maging maluwalhati sa lupaing ito, nag-iwan din ito ng napakalaking spiritual power na hindi mo maiisip. Hawak ang command token na ito sa iyong kamay, malaya mong mapakikilos ang lahat ng bagay sa lupaing ito. Ang command token na ito ay naglalaman din ng lahat ng mga insight at pag-unawa na nakuha ko sa aking buong buhay ng paglilinang at isang heaven tier cultivation method, ang Hong Mang Treasure Codex, na nahanap ko sa mga sinaunang guho. Ang paglilinang ng pamamaraang ito na sinamahan ng Hong Mang Command Token ay magkokonekta sa iyong kapalaran sa Hong Mang Sect at makakatanggap ka ng tugon mula sa lupaing ito. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito, ako ay naging isang simpleng janitor sa labas ng sekta hanggang sa isang middle-level figure sa Immortal Court. Itinulak ni Hong Mang Daoren ang Command Token patungo kay Zhu Zuan at idinagdag, ang lupaing ito ng Hong Mang ay talagang mas pambihira kaysa sa iniisip mo. Malalaman mo kapag nagsama ka sa command token na ito. Biglang nagsalita si Zhu Zuan sa kabilang panig bilang pagtutol, sandali lang, ngunit ang Hong Mang Sect's Chilok Explosion ay hindi ko nagawa. Si Shidi ko ang nakagawa. Hindi pinansin ni Hong Mang Daoren ang paliwanag ni Zhu Zuan, mabilis siyang nagpakawala ng aura na malakas na tumulak sa dibdib ni Zhu Zuan, na nagdulot sa kanya na sumimangot at sumigaw sa pagtataka. Ang pangyayari ay masyadong mabilis at hindi inaasahan, na naging dahilan upang hindi makareact si Zhu Zuan at magtanong ng nalilito habang hawak ang kanyang dibdib, ano iyon kanina? Muling pinutol siya ni Hong Mang Daoren, tungkol sa kung sino ang nagdulot ng Chilok Explosion ng Hong Mang Sect, may sarili akong desisyon dito. Hindi mo na kailangang magsalita pa. Kailangan mo lang patunayan sa akin na karapat-dapat kang tanggapin ang kapangyarihang ito. Kasabay nito, biglang binuksan ni Xiao Xuan ang pinto ng Ancestral Hall at pumasok. Nang walang makita, bahagya siyang nagulat, ha? Wala pa si Shi. Diretsyong lumakad si Xiao Xuan patungo sa lugar kung saan nakalagay ang mga lapida at bigla siyang nakaramdam ng isang pamilyar na kapangyarihan na umiiral dito sa isang nakatagong espasyo. Naramdaman ni Zhu Zuan na parang lahat ng lakas niya ay naubos, bumagsak sa sahig. Hindi niya man lang maiangat ang kanyang espada, humihingal. Nahirapan siyang huminga. Nang makita ang kanyang mahinang estado, nagtaas ng kilay si Hong Mang Daoren, ito lang ang kaya mo. Nang ahas ka pang maging sect leader ng Hong Mang Sect, mukhang talagang bumagsak na ang Hong Mang Sect. Matapos maglabas ng hinanakit, inabot niya ang kanyang kamay, ginulo ang kanyang aura, kung gayon, sabi niya habang gumagalaw ang kanyang kamay. Lumingon si Zhu Zuan at nakita ang marilag na Hong Mang Sect na nakalatag sa kanyang harapan. Bahagya siyang natigilan, nauuto, ito, ang Hong Mang Sect. Sinabi ni Hong Mang Daoren habang nagpakawala ng isang bugzo ng aura pababa. Tinatapos ang pangungusap na sinimulan niya, sa halip na hintayin kayong mga taga-lower realm na ipahiya ako mamaya, mas mabuting wasakin ko na lang kayong lahat ngayon. Nang makita ang bugzo ng aura na bumaril patungo sa Hong Mang Sect tulad ng isang pana, hindi nagatubili si Zhu Zuan. Ibinato niya ang kanyang sarili sa harap ng atake, tinanggap ang tama para sa sekta. Matinding tinamaan si Zhu Zuan, napayuko at umubo ng dugo at sakit. Gayunpaman, pilit niyang pinatayo ang kanyang sarili, nanginginig ang mga binti, at buong same time na sinabi, ang Hong Mang Sect ay bumagsak nitong mga nakaraang taon,
Totoo iyon, ngunit ang Hongmang sect ay hindi kailanman bumitaw sa sinuman. Tiningnan ni Zhu Zuan si Hongmang Daoren ng may determinasyon at buong lakas na nagpatuloy, kung hindi dahil sa Hongmang sect, malamang patay na ako sa kung saan. Ang boses ni Zhu Zuan ay lumakas na may pagmamahal mula sa ibaba, baka hindi pa ako sapat na malakas, ngunit hindi ako pwedeng tumayo lang at panuurin ang iba na sirain ito sa harap ko. Habang nagsasalita, inindayog ni Zhu Zuan ang kanyang espada, nagpakawala ng espada pabalik sa Hongmang ancestor. Nakanganga pa rin siya sa pagtataka kay Zhu Zuan ngunit kusang loob na itinaas ang kanyang kamay para harangan ang kanyang atake. Pagkatapos ay ngumiti ang matandang ancestor, nasiyahan, at sinabi, "Haha, sapat na ito." Pagkatapos nito, nagpadala siya ng isang mahiwagang kapangyarihan kay Zhu Zuan at masayang sinabi, "Sige na, sa iyo na ang Hongmang sect na ito." Pagkatapos, nahulog si Zhu Zuan mula sa nakatagong espasyo. Biglang lumitaw si Xiao Xuan sa likod niya, inabot siya upang saluhin, puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay nagtanong siya, "Shigi, anong nangyari dito?" Namula ang pisngi ni Zhu Zuan at nahihiya siyang tumingin kay Xiao Xuan, mahinang tinawag, "Shidi." Matapos tumayo ng maayos, kinuskos ni Zhu Zuan ang kanyang noo, nalilito na sumasagot, "Hindi ko alam kung anong nangyayari." Na para bang may naalala, lumingon si Zhu Zuan kay Xiao Xuan at mahinang nagtanong, "Ay, Rai Shidi, kailan ka dumating?" Kasabay nito, bumulong siya sa sarili ng nalilito, "Bakit hindi ko naramdaman na may tao sa likod ko?" Tumingin si Xiao Xuan ng may pag-iisip, pagkatapos ay sumagot, "Pagkatapos kong turuan si Shinuo, pumunta ako sa Ancestral Hall at nakita kong walang tao. Akala ko busy si Shi sa kung ano, kaya balak kong maghintay dito ng kaunti." Naalala ni Xiao Xuan ang isang aura na umikot at lumitaw sa harap ng ancestral tablet at nagpatuloy ng may pag-iisip, ngunit pagkatapos, napansin ko ang isang pagdagsa ng spiritual power dito, at pagkatapos lumitaw ang spiritual power na iyon, mabilis itong nawala sa isang uri ng espasyo, kaya naisip ko na baka may natuklasan kang pagkakataon at naglagay ka ng restriction dito para hindi ka gambole ng iba. Pinakinggan ni Zhu Zuan si Xiao Xuan, blanko ang kanyang mukha sandali. Hinaplos niya ang kanyang baba ng may pag-iisip at nagtanong, "Sabi mo, nararamdaman mo ang spiritual power. Ano yun?" Inabot ni Xiao Xuan ang kanyang kamay, dahan-dahang ginamit ang isang bola ng chi na naglalaman ng spiritual power para makita ni Zhu Zuan at mahinang ipinaliwanag, ito ay isang mas mataas na uri ng power of lock. Nai-refine na ni Shi ang Hongmang Purple Chi. Magkapareho ang mga ito ng uri ng kapangyarihan, magkaiba lang sa antas ng kondensasyon. Inabot ni Zhu Zuan ang kanyang kamay, tinitigan ito ng may pag-iisip, ang parehong uri ng kapangyarihan tulad ng Hongmang Purple Chi. Ibig bang sabihin, kaya kung gamitin ang parehong paraan ng pagkontrol sa Hongmang Purple Chi para kontrolin ang spiritual power na ito? Subukan natin. Naisip ni Zhu Zuan sa sarili, ipinikit ang kanyang mga nakakurba na pilikmata, kinuyam ang kanyang palad sa dibdib, pinakamataas na pinagsama ang kanyang divine sense upang mailabas ang spiritual power sa loob ng kanyang katawan. Di nagtagal, nagsimulang suminag ng malakas na asol na aura ang katawan ni Zhu Zuan. Idinilat niya ang kanyang mga mata, tiningnan ang pinagmula ng spiritual power sa kanyang kamay, masaya siyang ngumiti at bulalas, gumana. Nang makita ito ni Xiao Xuan, ipinagsama niya ang kanyang kamao at binati, "Binabati kita, Shi, sa pagkuha ng bagong pagkakataon." Ibinawi ni Zhu Zuan ang kanyang aura at inilabas ang command token na ibinigay sa kanya ng matandang ninuno, naglalakbay ang kanyang isip, "Kahit na gumaling ang lahat ng sugat sa aking katawan pagkalabas ko ng mystical space, hawak ko pa rin ang command token na ito." Ang lahat ng nangyari kanina ay masyadong totoo. Hindi nagatubili si Zhu Zuan na ilagay ang command token sa kamay ni Xiao, mahinang sinabi, "Shidi, para sa iyo ang command token na ito," na ikinagulat nito. Bumulong si Xiao Xuan, inilalapit ito sa kanyang mga mata, "Nag-atubili, ang token na ito." Bago niya matapos, biglang kumislap ng gintong ilaw ang token, pagkatapos ay lumukso ito mula sa kamay ni Xiao Xuan at bumalik kay Zhu Zuan. Ngumisi si Xiao Xuan, "Haha, mukhang konektado na ito kay Shi." Hindi sumuko si Zhu Zuan, pinagsama niya ang kanyang kamay kay Xiao Xuan, inilabas ang kanyang aura at sinabi, "Kung gayon,
mayroon akong cultivation technique na ipapasa sa iyo. Hindi tumanggi si Xiaoshuan, agad siyang sumagot. Bigla, lumitaw ang isang system notification, na-detect na natanggap ng host ang espesyal na Hongmang Canon technique na in-upgrade ng system. Kailangan pa ng oras upang maiwasan ang pagkapagod ng host. Isang natatanging independenteng side quest ang ibibigay ngayon. Sa pagkumpleto, makakatanggap ang host ng malaking gantimpala. Nanlaki ang mga mata ni Xiaoshuan. Wow, side quest, ha? Ipinakita ng panel ang susunod na impormasyon. Sa loob ng isang buwan, lahat ng kontribusyon ng host sa sekta ay i-convert sa sect contribution points. Lahat ng pag-unlad na nagawa ng mga disipulo ng Hongmang sect ay i-convert din sa contribution values para sa host. Kasabay nito, babukas ang system shop para sa host, at maaaring gamitin ng host ang sect contribution points para ipagpalit sa mga item sa shop. Kinuskos ni Xiaowan ang kanyang baba, bahagyang nalilito. System, ang shop. Ano yun? Ipakita mo sa akin. System na kinikilala ang order, nagsisimulang mag-upload ng notification, binuksan na ang system shop para sa host. Mayroong 5 pangunahing seksyon: rare materials, dharma artifacts, medicinal pills, currency, at schematics. Sa ibaba ay mayayaman at mahahalagang item: sect contribution point exchange rate 10,000 light black dragon essence blood 1 tortoise armor true phoenix bloodline divine bone marrow and the battle strength pattern of the Jinxian demon beast. Sinulyapan ni Xiaowan ang sari-saring resources sa shop at hindi maiwasang menas, bulalas, pakshet. Ang hirap kong kumuha ng isang divine dragon bloodline, at ang dami-dami pala nila sa system shop. Pagkatapos ay nagpasya siya, pipiliin ko ang number 1. Kinilala ng system ang pinili ni Xiaoshuan at nagpatuloy sa pag-upload ng impormasyon ng side quest. Mauunlock sa loob ng isang buwan, ang 10 host ay mag-iipon ng contribution points. Sa panahong iyon, magsasagawa ng transaction settlement ang system. Nagsakit ang ulo ni Xiaoshuan, lumingon siya kay Zuzuan na nagtataka. Oy, Shi, anong nangyari sa iyo nitong mga nakaraang araw? Kakaiba ka rin kumilos kahapon. May nangyayari ba? Nang tanungin tungkol sa hindi masabing bagay sa kanyang puso, ibinaba ni Zuzuan ang kanyang ulo at matagal na nanahimik, nag-iisip. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, iginalaw niya ang kanyang mga labi at nagpasya na magtiwala sa kanya. Shidi, sa hinaharap, tiyak na aabot ka sa isang taas na mahirap kong isipin. Sa buhay na ito, umaasa lang ako na sa panahong iyon. Sinasabi iyon, inangat ni Zuzuan ang kanyang ulo, tinitingnan si Xiaowan ng may mapagmahal na mga mata at nagpatuloy ng may damdamin, maalala mo pa rin ang Hongmang sect, maalala mo ako. Nang tingnan ang kanyang mga mata, natigilan si Xiaoshuan at mahinang tinawag, Shi. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga kamay ni Zuzuan gamit ang sarili niya. Dahan-daw ang inangat ang mga ito. Puno ng pagmamahal ang kanyang mukha at sinabi, huwag kang mag-alala, Shi, hindi lang ang sarili ko ang iniisip ko. Gusto kong isama ang buong Hongmang sect para umakyat. Ngunit tila hindi naniwala si Zuzuan, pinutol siya, anong kababalaghan ang sinasabi mo? Diyos ka na ba ngayon, kaya mong gawin ang ganito? Nahirapan siyang ipaliwanag para maintindihan kaagad. Awkwardly siyang tumawa si Xiaoshuan at binago ang usapan. Haha, huwag na muna nating pag-usapan ito. Shi, mayroon akong ilang cultivation methods dito para sa pagpapalakas ng spiritual power. Ibahagi natin, okay. Niyakap ni Zuzuan ang isang tumpok ng cultivation methods na ibinigay sa kanya ni Xiaoshuan, hindi maiwasang pawisan at nalito, ang dami. Mapagbigay na sumagot si Xiaowan at ipinahayag ang kanyang hangarin, maliit na bagay lang, Shi. Pakiusap ay ayusin din ito para ibahagi sa mga disipulo ng sekta. Kahit sino na makakaintindi ng spiritual power ay maaaring matuto. Bahagyang nagulat si Zuzuan, pagkatapos ay nagtanong siya ng may pagdududa. Ang ganitong antas ng cultivation technique, ibabahagi mo ba sa lahat ng disipulo ng Hongmang sect? Seryoso ka ba nang sinabi mong gusto mong isama ang buong sekta para umakyat? Tumango si Xiaoshuan para kumpirmahin, syempre, seryoso ako. Pagkatapos ay itinaas niya ang isang daliri at idinagdag, pero may isang kondisyon na kailangang idagdag. Lahat ng disipulo ng Hongmang sect, kung gusto nilang umalis sa Hongmang sect,
kailangan nilang sirain ang kanilang cultivation at burahin ang lahat ng alaala na nauugnay sa mga cultivation method na ito. Bilang tugon sa kabutihang loob ni Xiao Xuan, lumitaw ang isang electronic panel na may abiso, na-detect na gumawa ang host ng mahalagang kontribusyon sa pagtatayo ng sekta. Nakatanggap ng 1,000 contribution points. Aayusin ng system ang contribution points para sa host pagkatapos na magkaroon ng pag-unlad ang mga disipulo ng sekta sa ilalim ng impluensya ng mga cultivation method na ito. Natanggap ni Xiao Xuan ang feedback ng system, kinuskos ang kanyang baba, bahagyang nalulungkot at sentimental, ang daming cultivation methods at 1,000 lang. Nang makita siyang biglang blanko, nanlaki ang mga mata ni Zhu Zuan sa pagkalito, nagtataka, bakit frozen si Xiao Idi? Dahil hindi niya nakita ang system panel. Matapos mag-isip sandali, nagmuni-muni si Xiao Xuan at nagtanong sa system, kung gagamitin ng mga disipulo ang mga cultivation method na ito para mag-cultivate at umunlad, ilang contribution points ang matatanggap ko. Agad na ipinakita ng electronic panel ang tugon, kalkulado ito batay sa pagpapabuti ng cultivation ng bawat disipulo. Ang isang Qi refining disciple ay makakatanggap ng 1 contribution point sa pag-breakthrough. Ang isang foundation establishment disciple ay makakatanggap ng 10 contribution points sa pag-breakthrough. Ang isang core formation disciple ay makakatanggap ng 100 contribution points sa pag-breakthrough, at iba pa. Sa bawat pag-angat sa isang major realm, ang contribution points ng disipulo sa pag-breakthrough ay dadami ng 10. Matapos basahin ang paliwanag ng system, pakiramdam ni Xiao Xuan ay parang isang malaking leon na naghahanap ng binti ng lamok upang kainin, iniisip na kukuha ng bawat contribution point at isa. Malungkot niyang nagreklamo, talagang kuripot ang point system na ito. Pagkatapos, kailangan ng tanggapin ni Xiao Xuan ang realidad at aliwin ang sarili, kalimutan mo na, kahit maliit ang binti ng lamok, karne pa rin yan. Sa ganoong pag-iisip, hindi maiwasang sumimangot si Xiaoan at naisip, kung gusto niyang makamit ang mas malaking pag-unlad, ang talento ng mga disipulo ng sekta ay isa ring issue. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para mapabuti ang aptitude ng lahat ng disipulo ng Hongmang sect mula sa pundasyon. Ilang segundo pagkatapos, ipinagsama ni Xiao Xuan ang kanyang mga kamay at masayang bumulalas, nakuha ko na. Nasa tabi si Zhu Zuan, walang naiintindihan at nakatingala sa kanya ng blanko. Habang nakatayo pa rin siya roon na tuliro, nakalabas na si Xiao Xuan sa pinto, iwinawagayway ang kanyang kamay bilang palm, may kailangan akong gawin. Magkita tayo ulit mamaya. Narinig ni Zhu Zuan ang kanyang appointment at namula, bamulong sa sarili, magkita mamaya. Paglipat ng eksena sa Danfang Medicine Field ng Hongmang sect sa isang malinaw at maaraw na araw, maraming disipulo ang nakakalat sa mga bulaklak na larangan na naglilinis. Sa pagtingin sa malulusog na mga sanga at dahon at sa mga bulaklak na namumukadkad, 2 disipulo ang humanga sa loob ng medicine field ni Senior Brother Shan, mahusay talaga ang paglago ni Shi. Hindi nakapagtataka na siya ang henyo sa paglilinis ng gamot na itinalaga ni Elder Su. Pagkatapos, isang grupo ng mga disipulo ang nagtipon sa paligid ng isang red-haired na disipulo at nagsimulang purihin siya, oo, ang mayamang lakas ng gamot na ito ay nararamdaman mula sa malayo. Kahanga-hanga si Senior Brother Siang. Masayang-masaya ang red-haired na lalaki sa loob ngunit nagkunwari pa ring casual na sumagot, maliit na bagay lang iyan. Nang makita ang mga disipulo na biglang nagtipon sa isang lugar, lumapit si Suhan at tinanong, anong nangyayari? Bakit kayong lahat ay nagtitipon sa isang lugar na ganito? Isa sa kanila ang nagsalita para sa lahat, Elder Su, pinupuri po namin kung gaano kaganda ang paglago ng mga halamang gamot ni Senior Brother Siang. Umupo si Sumuhan sa isang flower bed at tumingin sa paligid, pagkatapos ay sumang-ayon at nagbigay ng evaluasyon, talagang malakas ang lakas ng gamot, lumalaki nga ng napakahusay. Kitang-kita na pinaghirapan mong alagaan ang mga halamang gamot na ito, Zhanggo. Nang marinig ito, lalo pang lumaki ang pagmamalaki ni Siang Shumo, Friske, ang mga halamang gamot na pinalago ko ay syempre maganda. Hindi ba't dapat lang? Ibinuka ni Sumuhan ang kanyang palad, ginamit ang isang agos ng spiritual power upang hugisin ang isang bulaklak at mahinang sinabi sa mga disipulo sa likod niya, hindi ba't ibinalik ni Sect Master Xiao ang wood spirit flower mula sa Dragon Ascension Realm noon? Ipinaabot ko na ang refining method sa inyong lahat.
Kaya, nagpakawala siya ng isang bug zone ng kanyang spiritual energy patungo sa isang halamanan ng mga bulakaya sa harap niya at nagsimulang magpaliwanag, kapag nagpapalago kayo ng mga halaman, magandang magdagdag ng ilang wood spiritual chi sa lupa. Sa ganoong paraan, lalaki ang inyong mga sangkap ng malaki at matibay. Habang ibinubuhos ni Sumuhan ang kanyang wood spiritual chi sa bukid, parang isang mahiwagang bukal na umaagos ng bigla. Biglang mas maliwanag at mas makatas ang lahat ng bulaklak. Masayang-masaya ang mga disipulo, naghihiyawan, wow! Mas matingkad na ang mga halaman ngayon. Ang galing ni Elder Su. Grabe, nang makita ang lahat ng atensyon at paghanga na natatanggap ni Su Han mula sa ibang mga disipulo, awkward na nakatayo si Shang Shumo sa likuran niya, lubos na nalulungkot at galit. Hindi na niya napigilan ang kanyang galit at sinigawan si Su Han, nagdadagdag na ako, okay. Hindi kita kailangan. Nagsasalita pa rin siya nang biglang tumahimik si Zhang Gumo, ang kanyang galit na ekspresyon ay naging isang gulat at tuliro na tingin habang nakarinig siya ng malakas na dagandong. Sa sandaling iyon, ang bahagi ng herb field kung saan nagdagdag si Sumuhan ng wood spiritual chi ay nagsimulang manginig ng matindi at lumitaw ang isang malaking mahabang bitik. Nang makita ito, nagsimulang magpanik ang mga disipulo, wow! Anong nangyayari? Tingnan mo, pumutok ang lupa. Nakita nila ang isang malaking bulaklak na puno ng spiritual energy na dahan-daang lumalabas mula sa bitik at muling nagkagulo ang mga disipulo. OMG! Ano yan? Snow ginseng yan. Mas malaki pa sa Hill Ingen. Nagkumpulan sila kay Sumuhan, binaha siya ng papuri, tulad ng inaasahan mula kay Elder Su, ang iyong kakayahan sa pagpapalago ng halaman ay alamat. Elder Su, tingnan din ang aking bukid. Magdagdag ka rin ng wood spiritual chi sa akin, pakiusap. Ngumiti si Sumuhan at isa-isang sinagot ang kanilang mga kahilingan, sige, guys. Nang makita ang lahat ng ito, lalo pang nagselos si Siang Shuam kay Sumuhan, naging madilim at bagyo ang kanyang mukha, puno ng galit. Ngumisi siya, bumubulong sa sarili, damn it, lagi na lang ganito. Sa tuwing lumalabas si Sumuhan, dinadagsa siya ng lahat. Hinuyam niya ang kanyang mga kamao. Ang kanyang pagkabigo ay nakaukit sa bawat kalamnan at nagtanong sa sarili ng makeup Ethan, ano bang meron sa kanya? Isa lang naman siyang second-grade alchemist. Sa sandaling iyon, tumunog ang kampana na nakasabit sa tore sa gitna ng field. Nang marinig ang kampana, lumingon ang lahat sa nagpakalembang. Pinayuhan sila ni Sumuhan, malapit na magsimula ang klase, lahat, mag-impake na tayo. Pagkatapos, masayang sinundan ng mga disipulo si Suhan, sabik na magsimula ang klase, tara na sa klase. Hindi na ako makapaghintay na matuto kay Elder Su. Iniwan si Shang Shuomo na nakatayo doon, nakakunot ang noo habang tinitingnan sila. Dalawang natitirang disipulo ang lumapit sa likod ni Shang Gumo, malinaw na hindi gusto si Suhan, kinukutya siya, hindi ko maintindihan. Magkaedad lang kami ni Sumuhan, bakit ginawa siyang peak lord ng sect leader? Sa tingin ko, isa lang siyang second-grade alchemist. Anong espesyal sa kanya? Nang marinig ito, bahagyang sumimangot si Zhang, bamulong at tinalikuran sila. Ngumiti ang chubby one ng misteryoso, nagmumungkahi ng plano, ano sa tingin niyo kung turuan natin siya ng leksyon para malaman niya? Na palaging may mas magaling. Sumulyap ang chubby one kay Zhang at nagtanong, turuan siya ng leksyon. Bahagyang nag-atubili ang isa at nagtanong, anong gusto mong gawin? Inilabas ni Zhangguo ang isang tableta, ipinakita sa kanila at nagsimulang magpaliwanag ng detalyado, ito ang fire-dissolving pill na inimbento ko. Kung durugan mo ito at iwaisak sa mga halaman, halo ito at magiging isang espesyal na dumi. Naalala ni Shanumo ang kanyang nakaraang gawa, pagkatapos ay masama niyang idinagdag, sinubukan ko ito sa isang 6th-grade alchemist na dumating sa sekta para magturo. Kahit ang spiritual power ng isang 6th-grade alchemist ay hindi ganap na makatatanggal ng dumi. Bukod pa rito, kung hindi maaga madetekta at matanggal ang dumi, magkakaroon ng malaking pagsabog. Nang marinig ang nakakagulat na pahayag ni Shanumo, itinuro siya ng chubby one at sumigaw ng may pagtataka, kaya ikaw ang may kagagawa ng pagsabog na iyon. Napagtanto rin ng isa pang disipulo at pagkatapos ay bamulong ng walang iniisip, akala ko, ang alchemist na iyon ay sadyang masama lang sa trabaho niya. Sumimangot si Shang Shumo at nagpatuloy, puno ng masasamang intensyon.
Gagamitin ni Suhan ang mga halamang ito para sa demonstrasyon ngayon. Noong nakaraang beses, ang 6th grade alchemist na iyon ay malubhang nasugatan sa pagsabog at nakahiga sa kama sa loob ng isang buwan. Sa pagkakataong ito, gusto kong tuluyang pasabugan si Suhan. Pagkatapos ay hinimok ni Siang Shuomo ang kanyang dalawang kasama, "Tara na, pumunta na tayo sa klase." Lumakad ang tatlo mula sa Dantik, hindi nila alam na may nakatayo sa puno na nakarinig ng kanilang buong masamang plano. Walang pakialam silang sinulyapan ni Shawan habang may magkahalong damdamin. Paglipat ng eksena sa alchemy room pagkaraan ng ilang sandali. Maraming tao ang dumaan sa sunod-sunod na pinto at pumasok sa silid. Sabik na naghihintay ang mga tao na magsimula ang klase nang lumingon silang lahat sa isang direksyon, nakita ang dalawang lalaking nakasuot ng pormal at naglalakad papasok. Nagsimulang magbulungan ang mga disipulo ng Hongmang sect, sino sila? Sa tingin ko, hindi ko pa sila nakikita. Sa kanilang damit, mukhang galing sila sa Ten Refinements Hall. May mga tao ba mula sa Ten Refinements Hall na dadalo sa klase ngayon? Narinig ko na baka magsimula tayo ng pakikipagtulungan sa Ten Refinements Hall. Napansin din ni Xiang Shumo ang dalawang lalaki, nag-iisip ng masama sa kanyang sarili. Ang Ten Refinements Hall ang pinaka-prestihiyosong organisasyon ng alchemist. Kung mapapahiya ko ang babaeng ito sa harap nila, mawawalan siya ng lahat ng mukha at pagtatawanan siya ng bawat alchemist. Nang makita si Suhan na may hawak na ugat ng ginseng habang naglalakad sa lecture hall, may nag-anunsyo, narito na si Elder Su. Hawak ni Suhan ang inihandang halaman, pagkatapos ay tumingin sa dalawang tao mula sa Ten Refinements Hall, taos pusong ibinabahagi ang kanyang karanasan. Ngayon, ay dedemonstre ko ang aking espesyal na paraan sa paglilinis ng snow ginseng peel. Tuwang-tuwa si Xiang Shumo at kinurba rin ang kanyang mga labi sa isang masamang ngiti, tuwang-tuwa sa kanyang puso, narito na. Habang nakita niya si Suhan na inihagis ang ugat ng snow ginseng sa alchemy furnace, patuloy na ipinaliwanag ni Suhan ng kalmado, na hindi nalalaman ang bitag na inilatag ni Zhang Guo. Sa pamamaraang ito ng paglilinis ng snow ginseng peel, ang pinakamahalaga ay gamitin ang sarili mong spiritual power upang ganap na alisin ang lahat ng dumi mula sa mga halaman. Kapag natutunaw na ang lakas ng gamot, hindi dapat magkaroon ng anumang natitirang dumi. Habang nagsasalita, inabot ni Muhan ang kamay at inactivate ang kanyang spiritual power patungo sa alchemy furnace. Biglang nagsimulang manginig. Nang matindi ang furnace at inilabas ng apoy sa loob ang takip nito, sinamahan ng mga tunog na pumutok na nagpatuliro at nagpabaliw sa mga nakapaligid na manunood. Narinig din ni Sumuhan ang kakaibang tunog na nanggagaling sa furnace at nagulat. Pagkatapos, gulat at nalilito siya, nagtaka sa sarili, ano yung tunog na yun kanina? Sa gitna ng mga disipulong sabik na nanunood at natututo, nagsimula ang bulungan. Oy, may nakakarinig pa ba ng tunog ng pagkabiyak? Bulong ng isang lalaki. Tiningnan siya ng kanyang kasama nang nagtataka, "Dude, huwag mong sabihing sesabog ang hurno, di ba?" Pinatahimik sila ng isa pang disipulo, "Oy, huwag mong imbitahin ang malas." Paano mangyayari iyan? Nandoon ang mga tao mula sa Huanlian Hall at nanunood. Tila narinig ng dalawang tao mula sa Huanlian Hall ang chismis. Ang lalaking may itim na buhok ay sumulyap lang sa karamihan habang ipinikit ng lalaking may pilak na buhok ang kanyang mga mata, mukhang nag-iisip. Si Sumuhan, habang inilalabas ang kanyang spiritual power sa hurno ng nakabukas ang palad, ay naguguluhan sa loob. May mali, mas mabuting pagsamahin muna ang medicinal liquids. At kaya, inihayag niya, sa ilalim ng impluensya ng spiritual power, mabilis na nagaganap ang proseso ng pagsasama sa loob ng hurno. Nang makita ang istruktura ng medicinal liquid na nagkakalat at nagkakahiwalay, nagpanik si Sumuhan sa loob, nabigo ba ang pagsasama? Paano nangyari ito? Namutla ang kanyang mukha at pinagpawisan siya ng malamig. Kinwestiyon niya ang sarili, posible kayang mayroong hindi alam na impurities. Hindi pwede, kailangan kong patatagin ito bago maging ligaw ang medicinal power. Matapos pakalmeyan ang kanyang sarili at maingat na obserbahan ang sitwasyon sa loob ng hurno, mabilis na nalaman ni Sumuhan, kaya pala may mga dumi na hindi ganap na natanggal. Ang ganitong uri ng dumi ay hindi karaniwang nabubuo sa proseso ng paglilinang ng snow ginseng.
Halos ganap na itong sumama sa medicinal liquid at imposibleng alisin kapag ang snow ginseng ay naging medicinal material. Kailangan lang hintayin na maging unstable ang medicinal materials at mag-counterreact. May tiyak na gamulo sa snow ginseng na ito dati, at talagang baluktot ang kanilang isip. Ito ay isang patibong sa kamatayan para sa alchemist. Nag-isip si Suhan, hindi niya alam ang masamang tingin ni Shang Chumo na nakatitig sa kanya. Bigla, nagsimulang manginig ng matindi ang hurno. Nagulantang ang lahat ng nakapaligid. Anong nangyayari? Bakit nang inig ng ganito ang hurno? Nawala ba sa kontrol ang lakas ng gamot? Kahit si Elder Su, nagkakaproblema sa gamot na nawala ng kontrol. Ibinasura ng may pilak na buhok na lalaki mula sa Wanlin Hall, isang snow ginseng pill lang. Second grade elixir lang yan at hindi pa niya makontrol, ha? Sumingit ang may itim na buhok, mababang klase ang talento niya. Matagal nang naghihintay si Zhang Chumo sa sandaling ito at isang masamang ngiti ang lumabas sa kanyang mukha, sumabog ka na. Ipahiya mo ang sarili mo sa harap ng lahat. Gusto kong makita ang kalunos-lunos mong tol-unang mukha. Sa sandaling halos mabaliw na si Sumuhan, isang pamilyar na boses ang pumasok sa kanya, manatiling kalmado. Kung hindi mo maalis ang mga dumi, alamin mo kung paano mo sila masisira. Natigilan si Suhan, Shifu. Sumulyap siya pabalik, nakita si Xiao Shuan na nakasandal sa dingding at nanunood sa kanya. Mas lalong naging sigurado si Suhan, si Shifu nga talaga. Sa tulong ni Xiao, kinaya ni Suhan ang kanyang sarili at naisip, tama si Shifu. Dumi lang ito, kung hindi ko sila maalis, sisirain ko sila. Kasabay nito, inabot niya ang kamay at kumuha pa ng maraming halamang gamot. Isinubo ni Sumuhan ang mga bagong kabanatang halamang gamot sa hurno at buong tiwalang ipinahayag sa mga nakapaligid na manunood. Nagkaroon ng hindi inaasahang aberya. Hindi ko na may demonstrate ang aking espesyal na snow ginseng pill refining technique ngayon. Sa halip, ipapakita ko sa inyo ang proseso ng paglilinis ng isang 10th grade elixir. Si Shang Chumo, na hindi inaasahan na gagawing mas mahusay ni Sumuhan ang isang posibleng nakamamatay na sitwasyon, ay galit na nagngingit-ngit, ano ang? Ang mga disipulo ng Hongmang sect ay nag-excited din, 10th grade. Hindi ba yan isang alamat na elixir? Nauuto ang may itim na buhok na lalaki ng Huan Li and Hall, siya. Gusto niyang maglinis ng 10th grade elixir sa harap ng lahat. Ang may pilak na buhok ay nanatiling mayabang at nagtaas ng kilay, anong kabulastugan. Nabuhay na ako ng daan-daang taon at hindi ko pa naririnig na may ganito kabatang alchemist na kayang maglinis ng 10th grade elixir. Nagpatuloy siya, tinitingnan si Suhan na nagko-concentrate sa paglilinis, nang ahas siyang magsalita ng ganyan. Naghahanap lang siya ng gulo. Pagkatapos idagdag ang mga pantulong na halaman sa hurno, nagsimulang suriin ni Suhan ang mga ito sa isip, Qingming Heavenly Worm Lotus, Snowgrass, Icefish Flower. Sa lahat ng kinakailangang halaman, nakaramdam ng pagkarelate si Sumuhan at ginamit ang kanyang spiritual power para paganahin ang hurno. Walang problema. Idinagdag ang snow ginseng, kaya ko nalang linisin ang isang batch ng 7 absolute grand return pills. Matapos ang lahat ng pagsasaayos, pinunasan ni Sumuhan ang pawi sa kanyang noo at nagpatuloy sa kanyang plano. Pinag-aaralan ko na ang 7 absolute grand return pill na ito sa loob ng mahigit kalahating taon, at palaging may kulang. Habang inilalabas ang mas maraming spiritual power sa hurno, napagtanto ni Sumuhan ang isang bagay, ngayon alam ko na. Dati, masyado akong konserbatibo. Ang totoo, hindi matatag ang snow ginseng kung may anumang impurities, ngunit ang mga impurities na iyon ay talagang nagpapasigla sa medicinal power ng halaman. Hanggat gumagamit ako ng mga halaman na kayang neutralisahin ang kapangyarihan na pinasigla ng impurities, mapapalakas ko ang medicinal power ng snow ginseng ng 10 beses. Di nagtagal, isang malakas na dagandong ang sumabog at ang medicinal power mula sa hurno ay sumirit paitaas, sinira ang takip at naglabas ng isang bugzo ng mabangong aroma. Isa sa mga disipulo, na nararamdaman ang umaalpas na medicinal properties, ay napakuyom ang mga kamay sa tuwa, ang bango. Nararamdaman ko ang pagbabago ng aking realm. Naiintindihan ko, malapit na akong mag-breakthrough sa core formation. Ang dalawang kapatid na nakatayo malapit ay nakatitig sa kanya ng hindi makapaniwala.
Ang biglaang pag-breakthrough ng disipulo ay nagdulot sa dalawang lalaki ng Juan Leon Hall na mapang-angga sa pagtataka. Nakatayo sila doon, tuliro, nagtataka, ang isang elixir sa ganitong antas ay makakatulong sa mga cultivator ng foundation establishment na mag-breakthrough sa core formation, mula lamang sa aroma. Sa pagtingin sa perpektong nabuong tableta na nagliliyab sa enerhiya, mas naniwala ang mga tao ng Juan Leon Hall, mayroon pa itong mga pattern ng tableta na naglalaman ng Great Daw. Walang pagkakamali, ito ay isang 10th grade elixir. Inilagay ni Suhan ang matagumpay na nalinis na tableta sa isang vial at masayang sinabi sa lahat, "Salamat sa inyong lahat sa panunood." Hindi na makapaghintay ang dalawang lalaki ng W. Geno Lee and Hall at sabik na lumapit sa kanya. Halos nagmamakaawa, "Grandmaster Su, interesado po ba kayong kumuha ng mga disipulo?" "Grandmaster Su, pwede po ba akong manatili sa Hongmang Sect para mag-aral? Magtatrabaho pa po ako bilang janitor kung gusto niyo po akong manatili." Ang mga disipulo ng Hongmang Sect, na natatakot na mawala, ay nagmadali sa paligid ni Sumuhan. Ipinahayag ang kanilang pagmamahal at paghanga habang nagmamakaawa, "Elder Su, tuturuan mo po kami tungkol sa 10th grade elixir sa hinaharap, tama? Huwag niyo pong hayaan ang mga tao ng Juan Lee and Hall na mambiktima sa kanya. Elder Su, kailangan niyo pong manatili sa Hongmang Sect." Tama, si Elder Su ay pagmamayari ng Hongmang Sect. Nang masaksihan ni Shawan ang kanyang disipulo na hinahangaan at pinupuri ng lahat, masaya siyang nagmuni-muni, mukhang maayos ang paglilinang nimuhan nitong mga nakaraang buwan. Nakatayo si Shang Chumo ng tuliro, nakatingin kay Sumuhan at nag-iisip ng may bakas ng paghanga, nagtagumpay talaga siya. Anong nangyari sa kanya? Kinuyam niya ang kanyang noo, madilim ang kanyang mukha sa pagdududa, nag-iisip sa sarili. Hindi lang niya napigilan ang walang kontrol na medicinal power ng snow ginseng na sumabog dahil sa mga dumi, kundi matagumpay din niyang nalinis ang isang grade 10 pill sa harap ng lahat. Hindi pwede, aniya. Bahagyang sumulyap si Shang Shuamo kay Xiao Xuan, nagpatuloy sa pagmumuni-muni. Siguro tinutulungan siya ng kanyang shifu sa likod ng mga eksena, nagtatago ng kung anong bihirang bagay para lokohin ang lahat. Oo, iyan nga dapat. Ito ay gawa-gawa lang ng babaeng iyon. Ibubunyag ko siya sa harap ng lahat. Sa pag-iisip na iyon, buong tapang na itinulak ni Shang Shuamo ang kanyang daan sa gitna ng karamihan, sumisigaw ng malakas, "Tabi! Tabi! Hayaan niyo akong tingnan ito." Lumapit siya kay Sumuhan, ipinagsama ang kanyang kamao bilang pagbati, pagkatapos ay nagkunwari ng pagkalito, "Elder Su, ano ang nangyari sa pagyanig mula sa alchemy furnace kanina? Nawalan ka ba ng kontrol at halos pasabugan ito? Bakit hindi ito sumabog? At sa halip, nilinis mo ang isang grade 10 pill." Nang marinig siyang magsalita, nagsimulang magulo ang mga disipulo, nagkatinginan ng may pagdududa, "Tama. Hindi ba't halos sumabog ang hurno kanina? Kaya paano niya biglang nalinis ang isang grade 10 pill? Hindi ba't second grade alchemist lang si Elder Su? Hindi ko pa naririnig na nakapaglinis siya ng anuman na mas mataas sa grade 2 simula nang sumali ako sa sekta." Ang dalawang disipulo na sumusunod kay Zangua ay naghihintay lang ng pagkakataong ito. Nagpakita ng tusong ngiti at malakas na nagtanong, "Tama. Tama, Elder Su, huwag mong sabihing sinusubukan mo kaming dayin. Iyan ba talaga ay isang grade 10 pill?" Napansin ni Suhan ang lahat ng bulungan sa paligid niya, walang sinabi at ngumiti lang ng bahagya. Naalala niya ang panahong nag-iisa siya, bahagyang nena sa kanyang medyo huling kakayahan at naisip, simula nang sabihin sa akin ni Sect Leader Zuan na magtatag ng pill pick at magturo ng kaalaman sa alchemy, ibinuhos ko ang lahat ng aking lakas dito. Hindi ko pa nagkaroon ng oras para pumunta sa Myriad Refinement Hall para muling suriin ang aking alchemist grade. Hindi ko inaasahan na magiging usap-usapan ito para sa isang taong may masamang hangarin ngayon. Bigla, dalawang alchemist mula sa Myriad Refinement Hall ang nagsalita upang patunayan si Suamuhan, katakataka. Narito ang Myriad Refinement Hall, nasasaksihan ang lahat ng aming sariling mga mata. Magtatago ba kami ng lihim? Bagaman wala pang lumalabas na grade 10 pill sa loob ng daan-daang taon, patuloy pa rin ang Myriad Refinement Hall sa pagpapanatili ng isang set ng sinaunang pamamaraan para sa pagtatasa ng mga grado ng pill na ipinasa mula sa malayo. Sinasabi ng alamat na ang pinakapundamental na pagkakaiba sa pagitan ng mga low-grade pills at grade 10 pills ay ang malalim na dapyo charm na nakapaloob sa bango ng pill,
na maaaring makatulong sa mga tao na mag-breakthrough sa pamamagitan lamang ng paglanghap nito. Nakasalalay din ito sa mga dapyo pattern sa ibabaw ng peel na may pre-existing na epekto. Sa bawat linya, tinutulungan ang nanunood na mag-breakthrough. Matapos ang isang malinaw na paliwanag, magalang na hiniling ng alchemist ng Myriad Refinement Hall, Suhan Grandmaster Su, maaari ko po bang hiramin ang peel sandali upang suriin? Inilabas ni Suhan ang peel at hawak ito sa harap ng lahat, sumagot, walang problema. Sumulyap si Zhang Shuamo sa peel, nagkalkal ng dila, nagkomento, hindi naman mukhang espesyal. Bigla, isang disipulo na kakagaling lang sa paghanga sa tableta ang nakaramdam ng pagdagsa ng malakas na enerhiya na sumabog sa kanyang katawan, tuwang-tuwa na sumisigaw, Ako! Ako, nakakuha ako ng insight. Naiwan ang katabing disipulo na nakanganga sa gulat. Nang makita ang disipulo na kakagaling lang sa pag-breakthrough na tumatalon sa tuwa, astig. Sinabi ng alchemist ng Myriad Refinement Hall kay Zhang Shuamo, ang katotohanan ay nakalatag sa harap ng iyong mga mata. Palihim na sumulyap si Zhang Shuamo kay Sumuhan, nagtataka sa kanyang isip, grade 10 peel ba talaga yan? Baka nagtatago siya ng kanyang lakas sa lahat ng oras. Nang makita na hindi niya kayang pigilan si Sumuhan, lumingon si Zhang Shuamo, pinagsama ang kanyang kamao at sinabi ng may pekeng ngiti, mukhang grade 10 peel nga talaga. Mali ako ay ignorante noon. Pagkatapos, lumingon siya upang gumawa ng dahilan para makaalis. May gagawin ako, hindi pwedeng magtagal. Ngunit biglang may boses na umalangaw at pumihil sa kanya, teka. Matigas na tiningnan ni Sumuhan si Zhang Shuamo, malamig na nagtanong, kung tama ang pagkakaalala ko, ang snow ginseng na ginamit ko kanina ay galing sa iyong medicine field, tama. Lumingon si Zhang Shuamo, nagpakita ng mabangis na ekspresyon, itinuro si Suhan at malakas na itinanggi, anong ebidensya mo na sa akin ang mga halamang gamot na iyon? Huwag mong suruan ang inosente ng walang basehan. Inilabas ni Sumuhan ang isang snow ginseng bilang ebidensya, matigas na inakusahan. Ang batch na ito ng snow ginseng ay naglalaman ng wood spiritual chi. Wala pa akong oras para turuan ang lahat ng paraang ito ng paggamit ng wood spiritual chi upang linangin ang mga halamang gamot. Ngayon ay i-demonstrate ko lang ito sa iyong medicine field. Bukod pa rito, hindi ko pa nga sinasabi na may problema sa snow ginseng na ito. Masyado kang nag-aalala, hindi ka ba talaga nagkukumpisal? Palagi kong naramdaman na ikaw ang pinakamatalino sa mga disipulo ng Pilpic at orihinal kong balak na irekomende ka bilang susunod na Pick Master pagkatapos mag-ulat sa sect leader. Ang taos-pusong pag-amin ni Sumuhan ay parang kidlat kay Shuamo, na nagpatuliro sa kanya. Mahina siyang sumigaw, Kinuyam ni Suhan ang kanyang kamao, dinurog ang snow ginseng na parang pinutol ang kanilang relasyon. Malamig na nagpatuloy, pero lubos mo akong binaygo. Hindi ko inaasahan na ikaw ay ganoong uri ng tao na may immoral na puso. Tiningnan niya si Zhanggu nang may galit, nagbigay ng kanyang hatol, simula ngayon, ikaw ay pinatalsik mula sa sekta. Hindi ka na disipulo ng Hongmang sect. Bahala ka, galit na sumagot si Zhanggu, kasabay nito ay nagpakita ng pagtutol, sumisigaw, hindi. Hindi mo ako pwedeng paalisin. Isa ka lang Pick Master. Wala kang karapatang paalisin ako. Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Shawa na nasa likuran nila. Kung gayon, may karapatan ba ang Vice Sect Leader? Lumingon siya, nakita ang matigas na ekspresyon ni Xiao Xuan, may sumigaw, Sect Leader Xiao. Nang makita siya, ngumiti si Sumuhan at tinawag, Shifu. Lumingon si Zhang Shuamo para tingnan, nanlaki ang kanyang mga mata at umiyak ng may kawalan ng pag-asa, ikaw. Ipinagsama ng ibang mga disipulo ang kanilang mga kamao bilang pagbati, Sect Leader Xiao. Habang inilalabas ni Xiao Xuan ang kanyang sariling malakas na aura, tinitigan niya si Zhang Shuamo at malakas na sumigaw, ang ebidensya ay hindi matatawaran. Bakit hindi ka lumuhod at umamin sa iyong mga krimen? Umaagos ang gintong aura patungo kay Zhangguo, pinipigilan siya, ngunit matigas niyang kinuyam ang kanyang mga ngipin para lumaban, umuungol. Di nagtagal, napilitan siyang lumuhod sa sahig dahil sa pressure. Nakaluhod sa lupa, ibinaba ni Xiao Xuan ang kanyang mga mata, galit na nakatingin sa kanya at nagtanong, alam mo ba ang iyong mga krimen? Nakaluhod si Zhangguo, nanginginig ang boses habang sumasagot. Inaamin ng disipulo ang kanyang mga krimen.
Sinamantala rin ni Xiaoshuan ang pagkakataon upang magpadala ng paunawa kay Xiang Shuamo. Ang sect leader ay nagtataglang ng bagong patakaran na sinumang disipulo na umalis sa Hongmang sect ay dapat ibalik ang lahat ng kanilang natanggap dito. Nang sumali ka sa Hongmang sect, nagsisimula ka pa lang sa landas ng cultivation sa unang antas ng Qi Refining. Ngayon, ibabagsak kita pabalik sa unang antas ng Qi Refining, buburahin ang lahat ng kaalaman na may kaugnayan sa alchemy mula sa iyong isip, at pagkatapos ay patalsikan ka sa sekta. Habang nagsasalita, idinirekta ni Xiaoshuan ang kanyang kamay sa ulo ni Yan Gos, ginagamit ang Heaven Swallowing Earth Devouring Art upang makalaban siya, na nagdulot sa kanya na sumigaw ng malakas sa sakit. Makalipas ang ilang sandali, bumagsak si Zhangguo sa kanyang mukha, mukhang isang ganap na zombie, walang buhay at iba pa. Pagkatapos, sinabi ni Xiaoshuan sa kanyang mga disipulo, "Sige, kalad ka rin siya palabas ng pintuan ng sekta." Tunog ng kampana ng system panel na may notification, na-detect na inalis ng host ang isang traitor para sa sekta, nag-ambag sa pagpapaunlad ng sekta. Gantimpala, 200 contribution points. Si Xiaoshuan ay parang, ang galing. Naisip niya sa sarili, mukhang ang pagpatay sa mga traidor ay nakakakuha ng puntos, astig. Lumapit si Suhan para kausapin si Xiaoshuan, "Shifu, anong nagdala sa iyo rito ngayon?" Lumingon siya sa kanyang disipulo at masayang sumagot, "Gusto lang kitang kausapin, pero nahuli ko itong drama. Kaya mo na bang maglinis ng 10th grade pills ngayon? Ano na ang cultivation mo?" Ipinakita ni Sumuhan ang kanyang spiritual power at masayang sumagot, "Sa bawat paglilinis ko ng pills, nakakakuha ako ng kaunting pagkaunawa at tumataas din ang aking cultivation. Nasa tuktok na ako ng Spirit Severing ngayon. Pagbalik ko, pag-iisipan kong mabuti ang aking karanasan sa paglilinis ng 10th grade pill. Dapat ay makapag-level up ako sa body integration sa loob ng wala pang kalahating buwan." Hinaplos ni Xiaoshuan ang balikat ni Sumuhan, mukhang nasiyahan, "Iyan ang disipulo ko. Magaling." Ang mga disipulo na nag-eavesdrop ay sabik na nagbubulungan, "Peak Spirit Severing." Kaya si Elder Su ay isang Peak Spirit Severing powerhouse na pala. OMG! Nakakapagsanay ako kasama ang isang Spirit Severing big shot sa lahat ng panahong ito. Saan pa ba sa labas ng Hongmang sect ka makakakuha ng ganoong treatment? Naalala ni Suhan ang sinabi ni Xiaoshuan kanina at nagtanong, "Shifu, sabi niyo po, may gusto kayong pag-usapan, tama? Gusto kong pag-usapan kung makakaya mong maglinis ng isang batch ng Marrow Cleansing Pills para sa mga disipulo sa sekta upang matulungan ang lahat na mapabuti ang kanilang pangkalahatang aptitude." Nang marinig ang plano ni Xiaoshuan, nanlaki ang mga mata ng mga disipulo at naghiyawan sila, "Marrow Cleansing Pills para sa atin. Lahat makakakuha. Holy crap! Kahit ang #1 sect sa kontinente ay hindi ganito ka-generous. Ang pagsali sa Hongmang sect ay ang swerte ng aking nakaraang buhay." Gulat na gulat si Suhan at nakatitig ng blanco kay Xiaoshuan, bahagyang nag-aalala. Ang paglilinis ng Marrow Cleansing Pills ay hindi problema, ngunit Shifu, gusto mo bang linisin ang aptitudes ng lahat ng disipulo ng Hongmang? Okay lang ba talaga iyon? Sumingit ang puting buhok na si Wan Lintang, Grandmaster Suan ay ganap na tama. Isang kalamidad para sa ordinaryong tao na magkaroon ng kayamanan ng langit at lupa, hindi pa natin magagarantiya na hindi mapupunta ang mga bagay na iyon sa maling kamay. Sumingit din ang isa pa bilang suporta, "Tama. Tama." Pinakinggan ni Xiaoshuan ang lahat na nagbabahagi at kalmadong sinabi, "Pinag-isipan ko rin ang problemang ito habang papunta dito, ngunit pagdating ko rito, nakaisip ako ng paraan. Muhan, kailangan mo lang mag-focus sa paghahanda ng medicinal pills at iwanan mo na sa akin ang iba." Wala nang pagtutol si Suhan at masunuring sumagot, "Opo." Kasabay nito, sa mga hagdanan sa labas ng Hongmang sect, dahan daw ang bumaba ng bundok si Zangguan na may tungkod, nagngingit-ngit ang mga ngipin at nagmumura, "Pakshet na Hongmang sect. Naglakas loob kayong ganituhan ako. Damn it, ngayong wala na akong cultivation, hindi ko na rin kayang lumipad sa espada." Sa pagtingin sa walang katapusang hagdanan sa harap niya, sumimangot si Xiang Shuo, pinagpapawisan ng lamig at naglabas ng hinanakit, "Kailangan kong lakarin ang 10,000 hagdanan na ito ng paunti-unti. Hindi ko alam kung makakarating pa ako sa palengke bukas ng umaga.
Dahil abala siya sa pagbuntong hininga, hindi napansin ni Shan Shuo na natisod siya at bumagsak pasulong. Pagkatapos, nang walang makapitan, gamulong siya mula sa itaas tulad ng isang bola. Matapos maranasan ang lahat ng hagdanan, tumama ang mukha ni Zhang Shuo sa lupa at umungol sa sakit, umiiyak, bakit ang malas ko? Bigla, may lumitaw sa harapan niya at nagtanong, gusto mo bang mag-higanti sa Hongmang sect? Nagulat si Shang Shuel at inangat ang kanyang ulo, nauutol, sino ka? Sa ilalim ng kabilugan ng buwan, isang figure na nakabalabal ng itim ang nagpakita ng payat na mukha na may nakakatakot na bibig at malamig na sinabi, hindi mo kailangang malaman ang aking pagkakakilanlan. Kailangan mo lang tandaan na sa ilalim ng maskara ng multo. Tiningnan niya si Xiang Shuo na may mga matang may pulang dugo ang pupils at nagpatuloy sa simpleng salita, ako ang makakatulong sa iyo na mag-higanti, iyon lang. Pagpalat ng eksena sa isang silid kung saan. Tiningnan ni Zhanggo ang kanyang mukha sa salamin, nagbago ang kanyang mga tampok at siya ay naging medyo mas gwapo, na may bulaklak sa gitna ng kanyang noo na parang apoy. Sumulyap si Shuo sa taong nasa likod niya at nagtanong ng may bahagyang kawalang kasiyahan, sinasabi mo na ito ang makakatulong sa akin na makabalik sa Hongmang upang mag-higanti. Inilagay ng taong nakaitim na balabal ang kanyang kamay sa balikat ni Zhang Shuo, ibinaba ang kanyang boses at kalmadong sinabi, siyempre, hindi ito sapat. Pagkatapos, isang napakalakas na aura ang ipinasa sa katawan ni Zhang Shu, na naging dahilan upang makaramdam siya ng matinding sakit, sumisigaw ng matinis, kasabay nito ay nagtanong, anong ginagawa mo? Walang pakialam na sumagot ang nakaitim na lalaki, siyempre, ibinibigay ko sa iyo ang kapangyarihan. Makalipas ang ilang sandali, inalis ng nakaitim na lalaki ang kanyang kamay kay Shang Shuo at unti-unting nawala ang aura na nakapalibot sa kanya. Ngayon, ang liwanag sa mga mata ni Xiang Shu ay wala na ang liksi ng isang tao, kundi napalitan ito ng isang malamig at malupit na aura. Tumayo siya, lumingon, ipinagsama ang kanyang mga kamao at yumuko, Master, ano ang inyong mga utos? Itinuro ng lalaking nakaitim ang bintana patungo sa gate ng Hongmang sect at inutusan, tinulungan kitang maibalik ang iyong nawalang cultivation. Ngayon, gusto kong sumugod ka at sirain ang sect protection array. Sumagot si Shang Shu, naiintindihan. Tulad ng hangin, sumugod siya, ginawang ilusyon ang kanyang aura. Tumangala ang lalaking nakaitim at mahinang umungol sa kanyang bibig, naaalala ang sect master ng Sun Moon Ghost sect na pinatay ni Xiao Xuan sa Hongmang sect dati, bumulong siya ng malungkot, slaughtering old demon, aking minamahal na disipulo. Naalala ng lalaking nakaitim nang matanggap niya ang death certificate ng slaughtering old demon at ipinagpatuloy ang kanyang internal monologue, simula nang malaman ko ang iyong pagkamatay, palagi kong gustong ipaghiganti ka. Pagkatapos ay naisip niya si Zhu Yan, ayaw na bumulong, hindi inaasahan, kahit si Zhu Yan ay natalo ng taong pumatay sa iyo. Shawan, talagang hindi matutukoy ang lakas ng taong ito. Narinig ko na ngayon, kahit ang mga immortal ng Immortal Court ay hindi niya kalaban. Kung mag-isa lang ako, baka mas mahirap umaksyon. Buti na lang, si Shawan ay public enemy number 1 ngayon. Kapag naayos na natin ang Pesting Mountain Protection Array na iyan, ang dami ng tao na gustong pumatay sa kanya ay maaaring umabot hanggang sa dulo ng horizon. Nagplano at nag-isip siya sa kanyang ulo ng matagal, pagkatapos ay tahimik na sumumpa, Xiaowen, papatayin talaga kita. Nagbago ang eksena patungo sa mountain gate ng Hongmang sect. Nakatayo si Xiao Xuan sa hagdan, binibigyan ng impormasyon ang isang junior female disciple, mga 300 li sa kanluran dito, may isang lambak ng bundok. May mga ulat na may mga demonic cultivator na nagpapagala-gala. Tingnan mo, kakabigyan lang kita ng impormasyon na ito. Kailangan mong mag-ipon ng tunay na karanasan sa labanan. Masunarang sumagot si Jiu, opo, Shifu. Nakatago ng palihim sa sanga ng puno, tahimik na pinapanood ni Shang Shumo ang lahat, sinusuri si Zuo. Naisip niya sa sarili, hindi gaanong matalino ang maliit na dalagang ito. Kung mananatili lang ako malapit, makuha ang kanyang tiwala, madali akong makakapasok sa Hongmang sect, napakadali. Tingnan si Rakshi hinuon at tumapak sa isang tuyong sanga, pagkatapos ay biglang, isang grupo ng mga nakakatakot na figure ang bumagsak mula sa mga puno, humaharang sa kanyang daan. Nagbanta sila, oy, saan galing ang blonde na babaeng ito? Gusto mong makadaan?
Iwanan mo ang iyong magandang ulo. Itinaas ni Jahinuo ang kanyang kamay ng depensiba, palaipat-lipat ang tingin, nagdududa, kayo ba ang mga demonic cultivator na gumagawa ng gulo dito? Tanong niya, ang isa sa mga demonic cultivator, na casual na nakasabit ang talam sa kanyang balikat, ay kiniling ang kanyang ulo, kaya ano kung kami? Kaya ano kung hindi? Sa tingin mo, ikaw lang ang kayang maging bayani at magtanggal ng mga demonyo upang ipagtanggol ang hustisya. Pagkatapos nito, biglang sumugod ang mga demonic cultivator, lumukso patungo kay Zinyoa. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang mga tagubili ni Shawan sa kanyang isip, makinig ka, kung magfo-focus ka sa body cultivation, tandaan mo ito, ang opensa ang pinakamahusay na depensa. Bumulong si Jiu sa sarili, tandaan ang mga salita ni Shifu. Kasabay nito, iwinagayway niya ang sibat sa kanyang kamay, inilabas ang kanyang kiwa para umatake. Bigla, bumulwak ang mga serye ng masamang ki mula sa kung saan, pinipigilan ng sandata sa kamay ni Zuo. Nahuli siyang hindi handa, sumigaw siya, ano to? Nang malaman na ganap siyang nakagapos ng mga tentacle ng masamang ki, hindi makalaban, nagpanik si Shihinuo sa loob, ay, lagot. Nang makita ito, dinilaan ng demonic cultivator ang kanyang mahabang dila ng may sarap, nakangiting masaya habang sinasabi, maliit na ganda, sumuko ka na lang. Kinuyam ni Shimuo ang kanyang noo, nakaramdam ng stress at naghinanakit sa loob, talagang lagot ako this time. Bigla, isang kislap ng maliwanag na asol na chi ang sumirit palabas. Iwinagayway ni Zhangguo ang kanyang espada ng buong lakas, agad na lumikha ng napakalakas na bug zone ng chi na nagtulak sa mga demonic cultivator pabalik habang galit na sumisigaw, binubuli ang mahihina ng may bilang. Anong walang kahihiyang mga bastos? Mabilis na bumagsak ang mga demonic cultivator sa lupa, nakahiga ng nakaharap at patay. Nang makita si Shanggumo na lumingon sa kanya, nakahinga ng maluwag si Jiu, maraming salamat sa pagligtas sa akin. Sa pagtingin sa mga hibla ng masamang ki na nakagapos sa kanyang katawan, na unti-unting nawawala, kumandat si Shihinuo sa pagtataka, palihim na nagtanong, nawala. Dahil ba nawala ng malay ang master ng masamang ki? Hinawakan ni Siang Shumo ang kamay ni Shihinuo, tinulungan siyang tumayo, at pagkatapos ay nagkunwari ng nagmamalasakit, okay ka lang ba? Mabait na ngumiti si Shihinuo, oo, okay lang ako. Salamat, hero, sa pagliligtas sa akin. Tumayo si Shung Shumo na nakaharap kay Shihinuo at nagpatuloy sa pagtatanong, maraming demonic cultivator ang lumalabas dito kamakailan. Bakit ka pumunta dito ng mag-isa? Hindi nagtago si Shihinuo at taos pusong sumagot. Inutusan ako ng aking sekta na pumunta rito partikular upang alisin ang mga demonic cultivator. Bahagyang bumantong hininga si Zhangguo, ganoon pala. Kinuskos niya ang kanyang baba ng may pag-iisip, sinabi sa kanya, pero sa sitwasyon kanina, mukhang hindi ka pa nakikipag-ugnayan sa kanila noon. Kinamot ni Xiao Hinuo ang kanyang ulo sa hiya at sumagot ng may nagpapatawad ng ngiti, tama. Hindi pa masyado ang aking aktwal na karanasan sa labanan. Sorry talaga, buti na lang niligtas mo ako. Nang makita na dumating na ang pagkakataong makipagkaibigan sa kabilang panig, nagkunwari si Zhangguo na mabait at nag-alok ng mungkahi, kung gayon, hayaan mo akong turuan ka. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Ginoo at sabik na nagtanong, talaga po ba? Agad na tumango si Shangguo para kumpirmahin, syempre, ipaubaya mo lang sa akin. Sa ilalim ng pagtuturo ni Shangguo, sa mga sumunod na araw, nakipaglaban ng matindi si Zenyu sa mga demonic cultivator. Iginulong niya ang kanyang sibat sa dibdib ng isang demonic cultivator at sumigaw, mamatay ka. Buong tapang niyang inindayog ang kanyang sibat, itinapon ang demonic cultivator sa isang puno sa malayo upang tapusin ito. Humakbang si Shang Shumo mula sa likod at pumalakpak, pinupuri, tulad ng inaasahan sa isang disipulo ng Hongmang sect. Sa loob ng wala pang 5 araw, naubos mo ang lahat ng demonic cultivator sa lugar na ito. Lumingon si Shihinuo sa kanya at sumagot ng may magiliw at nagpapasalamat na tingin, Brother Shang, lubos ko nang naiintindihan ang mga sekreto kung paano pumatay ng mga demonic cultivator. Ngayon, kailangan ko talagang magpasalamat sa iyo. Matapos magsalita ng mga salitang puno ng pasasalamat, inangat ni Ziwuang ang kanyang sibat. Lumingon at lumakad palayo kasama ang isang lubos na masiglang boses,
pupunta ako sa isa pang lugar para subukan na pumatay ng ilan pang tao para magsanay ng aking mga kasanayan. Bahagyang ngumisi si Shang Xuanmo, mukhang lubos na nasiyahan sa sarili. Kapag naasikaso na ang mga demonyong ito, dapat ay makuha ko na ang kanilang lubos na tiwala, tama. Hanggat ginagamit kita, madali akong makakapasok sa Hongmang Sect at pagkatapos ay mahuhuli ko kayong lahat sa isang iglap. Samantala, walang ideya si Ji Wusong na isang pares ng ambisyosong mga mata ang nanunood sa kanya mula sa likuran, walang muwang na iniindayog ang kanyang sibat, ngiti-ngiti at naghihiyawan, ang sarap labanan ng mag-isa. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.